kababayan. Taas natin magmay, victory side. Ladies and gentlemen, the Manuel de Leon Award for Exemplary Achievement is hereby awarded to Mr. Romy Vitug. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang isa sa mga pinakakilalang direktor ng photography sa pelikulang Pilipino, si Romy Vitug. Kilala siya sa kanyang pambihirang husay sa pagkuha ng mga imahe na nagpapaganda ng bawat eksena sa pelikula. Mula sa kanyang pinagmulan, mga naging ambag sa industriya hanggang sa kanyang pamana, samahan niyo ako sa pagtuklas sa buhay at karera ni Romy Vitug dito sa Pinoy Wisdom. Si Romy Vitug ay ipinanganak noong 1938 sa isang simpleng pamilya sa Pampanga. Lumaki siyang may malalim na interes sa sining, lalo na sa photography. Bata pa lamang, nahilig na si Romy sa mga litrato at mga pelikula na siyang nagbigay daan sa kanyang interes na maging bahagi ng industriya ng pelikula balang araw. Nag-aral si Romy sa Maynila, kung saan mas pinili niyang magpakadalubhasa sa photography at sinematografiya. Bagamat nagsimula siya sa mga simpleng proyekto, agad na napansin ang kanyang talento sa pagkuha ng magagandang imahe na naging dahilan upang makapasok siya sa industriya ng pelikula bilang isang kameraman. Ang karera ni Romy Vitug ay nagsimula noong dekada 60 bilang isang kameraman sa mga lokal na pelikula. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang husay sa paggamit ng ilaw, lente at komposisyon ng eksena ay nagdala sa kanya sa posisyon bilang isang direktor ng photography. Ang kanyang kakayahang magkwento sa pamamagitan ng visual imagery ang nagbigay sa kanya ng respeto at paghanga mula sa mga kapwa niya sa industriya. Si Romy Vitug ay naging pangunahing direktor ng photography sa ilang mga pelikulang naging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ilan sa mga ito ay ang mga klasikong pelikula tulad ng Tatlong Taong Walang Diyos, 1976, Insiang, 1976, at Bona, 1980. Ang kanyang kakaibang estilo, malinaw, emosyonal, at malalim, ang nagdala sa mga pelikulang ito ng kakaibang buhay na nagdulot ng mas matinding epekto sa mga manunood. Nakipagtulungan si Romy sa mga kilalang direktor tulad ni Lino Broca, Ishmael Bernal at Mike De Leon, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kasanayan. Ang kanyang visual storytelling ay naging malaking kontribusyon sa tagumpay ng mga pelikulang ito, at dahil dito, nakatanggap siya ng maraming parangal sa loob at labas ng bansa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin naiwasan ni Romy Vitug ang mga hamon at kontrobersya sa kanyang karera. Isa sa mga naging issue ay ang kanyang pagkadismaya sa ilang pagkakataon kung saan hindi nabibigyan ng sapat na kredito ang mga direktor ng photography sa tagumpay ng isang pelikula. Si Romy ay naging vocal sa usaping ito, naninindigan na ang sinematografiya ay isang mahalagang aspeto ng pelikula na dapat bigyang pansin at pagkilala. May mga pagkakataon din na nakaranas siya ng creative differences sa ilang direktor. Ngunit sa kabila ng mga ito, nanatiling profesional si Romy at patuloy na nagbigay ng kanyang buong husay sa bawat proyektong kanyang ginawa. Habang nagbabago ang industriya ng pelikula sa Pilipinas, nanatili si Romy Vitug bilang isa sa mga pinakakilalang direktor ng photography. Kahit na unti-unting bumababa ang kanyang aktibidad sa industriya dahil sa kanyang edad, patuloy pa rin siyang kinikilala at ginagalang ng mga bagong henerasyon ng mga filmmaker. Nakatanggap si Romy ng maraming parangal at pagkilala sa kanyang buong karera, kabilang na ang pagiging pinarangalan ng mga prestihiyosong award-giving bodies sa loob at labas ng Pilipinas. Ang kanyang pamana ay hindi lamang sa mga pelikulang kanyang ginawa, kundi sa inspirasyon na kanyang ibinigay sa mga sumusunod na henerasyon
ng mga cinematographer. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa buhay at karera ni Romy Vitug, ang isa sa mga haligi ng sinematografiya sa pelikulang Pilipino. Ipinakita niya sa atin na ang isang mahusay na direktor ng photography ay may kakayahang magdala ng pelikula sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng tamang paggamit ng ilaw, lente at anggulo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga personalidad na nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating kultura. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.